Yo, what's up mga kabok? Panibagong araw na naman pala para sa aming dalawa ng anak ko. Tara, samahan nyo kami sa araw na to mga kabok. Ito na naman yung araw na hirap gisingin yung anak namin. Kahit maaga na nga siya natutulog sa gabi, ang hirap pa rin talaga gisingin ng mga bata pag ganitong oras. Pero inyo, ginigising namin yung anak namin ng alas 4 para syempre magmuni-muni pa siya bago kumain. Yon, nagising ko na nga yung anak ko dyan. Pero tignan nyo yung tsura niya dyan, tulala, abang nanonood ng TV. Hindi na nga pala ako nakakapagluto ng almusal namin. Si Mrs. na kasi gumagawa niyan kasi gising pa naman siya ng ganyang oras. At syempre, kakain na tayo. Ito na nga pala yung first bite ko. Ang sarap nga naman ng luto ni Kamami. Kahit San Marino lang. Fast forward na nga tayo, nakaligo at nakabihis na nga pala yung anak ko dyan. Si Mrs. na nga pala gumawa nun habang kumakain ako. Ang sipag talaga ni Mrs. Kayo, ganyan din ba Mrs. nyo? Kung parehas tayo ng Mrs., comment naman kayo dyan. Kung napapansin ninyo, nagsiselfone pala yung anak namin dyan. Pinapabayaan muna namin yan syempre para si Paging pumasok at hindi umiyak sa school. Fast forward na nga tayo, tinawag ko na nga yung anak ko dyan para suotin yung mask niya. Pinapabayaan ko na nga rin siya magsuot niya para maging independent na rin siya. Kayo, parehas lang ba tayo ng ginagawa sa anak natin? Comment nyo na din kung parehas tayo. Kasi mahirap na, baka mamaya maging baby damulag. Fast forward na nga tayo, nandito na nga kami sa labas ng gate at syempre maglalakad muna kami papunta doon sa tricycle sa kabilang subdivision. Nandito na nga tayo sa pilanan, tricycle sakto at walang pasahero. Kasi minsan mahaba yung pila dyan. O diba, naagawan pa nga kami ng tricycle. Kaya dito na lang kami sumakay sa pangalawa. Kaya nga sabi ko sa anak ko, sumakay ka na, baka mauna na naman tayo at mali tayo sa school. Habang nakasakay nga kami sa tricycle, sinasabihan ko yung anak ko na huwag nang umiyak kasi kada hatid ko sa anak ko, pag nasa pila na siya, madalas siyang umiiyak. Pero nabibilib din ako sa anak ko na yan kahit umiiyak yan kasi pag nandiyan na si teacher, pumapasok pa din siya kahit umiiyak siya. Fast forward na nga tayo at nakarating na nga kami dito sa eskwelahan. Ang likot talaga ng anak ko, ang likot din tuloy ng camera ko. Sakto nga lang pala yung dating namin 6 AM at nandito pa yung mga kaklase niya nakapila pa dito sa labas ng school. Kaya nga sabi ko sa anak ko, dito muna siya sa akin. Kasi pag pinapila ko na yung anak ko na yan, mamaya-maya yan, iiyak na yan. Kaya ginagawa akong diskarte dyan mga kabok. Pag dumating na si teacher, dun ko na yan hinahatid sa gate. At sakto nga mga kabok, dumating na nga rin si teacher. Kaya pinalakad niya na rin yung mga estudyante niya. Ang dami nga pala nila magkakaklase dyan, siguro mga nasa 35 yan. Kung nakikita nyo nga, diba, naka-holding hands pa kami ng anak ko. Gusto talaga niya nagpapatid dyan hanggang sa loob ng gate. Kaya pinahatid ko na lang para hindi na lang siya umiyak. Ayan na, bye-bye. Dito, Papa. Late pa ako kasi O, di ba mga kabok, nakita nyo naman, hindi na umiyak at tumakbo pa nga. Fast forward na nga tayo at nandito na ako sa pandisalan. Bibili pala tayo ng pandesal ngayon kahit talagang 20 pesos lang. Masarap talaga yan tuwing umaga. Fast forward na nga pala tayo, nandito na nga pala ako sa harap ng subdivision. Hindi ko na nga pala binidyoan yung paglalakad ko, napakahaba kasi ng nilakad ko mga kabok. Fast forward na nga ulit tayo mga kabok, nandito na nga pala ako sa bahay. Kakain ulit tayo kahit kakakain lang natin. Masarap kasi itong pandesal talaga tapos may strawberry jam ka pa. Tapos syempre hindi mawawala dyan yung first bite natin. Ang sarap talaga ng strawberry jam. Bagay na bagay sa hot pandesal. At nakadalawang pandesal na nga pala ako dyan. At dahil hindi na nga tayo nagkakape, inom na nga lang tayo ng Gatorade. Pampalinis pa ng tiyan. O sige na mga kabok, thank you for watching.